topic ko ngayong umaga. No? Kanina ko didistribute ko dyan. Yan. So, sabi ko dito, no, yung ating pong pag-aaralan ngayon is in the Bible Basics for the Believers, Lesson 15, The Unsaved World. Yung mundo daw ng ililigtas. Yung mundo na kung saan, andito yung mga tao na kasama natin, nakakasalunguhan natin, no? Nakaka-interact natin araw-araw, nakakasama natin araw-araw. Maaaring sila yung tricycle driver na nagpatid sa atin, maaaring sila yung tindera ng isda na binilhan natin, o tindera ng kami sa palengke, maaaring sila yung nag-drive ng jeep, no, na sinakyan natin, sila yung nag-deliver ng mga in-order natin, no? So, maraming tao na na-encounter tayo every day. Sabi nito, unang-una, you must realize that if you live for Jesus, you will encounter opposition from this world. Maraming tao, no? Maraming tao. Lalo na po kapag ikaw po ay believer at mananampalataya, no? Ikaw po ay believer ng Panginoong Jesus. Magkakaroon ng pagkakataon, mararanasan mo na ikaw ay i-oppose. Ikaw ay kukontrahin. Ikaw ay, talagang sasaliwa dun sa bagay na pinaniniwalaan mo. Well, actually, totoo po yan, no? It's true. Lalo na po sa atin po pananampalataya. Dahil tayo si Jesus, no? Kahit po si Jesus, siya po ay hindi welcome yung sarili ng bayan. No? Yung sarili ng bayan, hindi siya. Hindi siya, dito na si Jesus, hindi ganun. Ang sabi pa sa kanya, siya ay dumating na, sabi na, bakit na sinasabi siya kayo ng Diyos? No? Ba't nakikinig ng mga bagay niya? Kilala namin niya, sabi niya, simula dun sa pagkabata niya, hanggang dun sa kanyang paglaki. Anak kayo ng anak kayo ng karpintero. No? Sabi nito, you will be opposed because Jesus Christ was opposed. Sabi po sa may John 15:18-21, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Remember what I told you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obey my teaching, they will obey yours also. They will treat you this way because of my name, for they do not know the one who sent me. Ganyan nyo Kaya, alam niyo po, kapag ikaw po ay naging mananampalataya, ikaw ay naging Christian, ikaw ay naging believer ng Panginoon, huwag kang magtaka kapag ang mga may tao na nag-o-oppose sa'yo, o yung mga tao na talagang sabihin natin hindi mo makakasundo. No? Hindi sa hindi mo makakasundo, kundi yung pinaniniwalaan kasi ayaw nila. No? Ayaw nila ng pinaniniwalaan mo, ayaw nila ng pananampalataya mo. No? Kaya, hindi nila gusto na pinapractice mo sa harapan nila yung bagay na pinaniniwalaan mo, yung manalangin, yung sumunod sa utos ng Panginoon, no? Gawin yung mga dapat gawin, no? So, it's normal, lalo na po sa ating mga believer. Sabi ko rito, you will be opposed only if you live for Him. If you go along with the world, they will not oppose you. Yan ang masakit. No? Kapag kayo daw kayo bumuhay kay Kristo, it's natural na meron kang opposition. Pero, kapag ikaw sinasabi mong namumuhay ka sa Panginoon, namumuhay ka sa turo ng Panginoon, pero hindi ka nakaka-encounter ng opposition, parang may question daw doon. May question sa pananampalataya na sinasabi mo. Kasi wala kang opposition. No? Sa mundo natin, it's very natural na marami pong tao na hindi gusto yung ginagawa natin. Lalo yung nagsisimba ka tuwing linggo, no? Nananalangin ka tuwing umaga, nagpapasalamat ka kapag mayroong mga bagay na nangyayari sa buhay mo, kahit nakakaranas
ka hindi maganda? No? Yun kasi yung buhay ng isang Christian eh. Sa mga ganung bagay, siya ay nagpapahayag ng kanyang pananampalataya at paniniwala sa Panginoon. Salamat na. No? Ngayon, kung ginagawa mo yung mga bagay ngayon, at wala nag-o-oppose sa'yo, dalawa, pwede, yung nakapaligid din kasi sa'yo, naniniwala sa Panginoon. Pangalawa, baka hindi totoo yung ginagawa at hindi effective. Baka, maaari, tuwing Sabado at Linggo ka lang kayo nakikita ng pupunta ng church. Pero kapag nandun ka sa bahay ninyo, baka hindi nila nakikita yung sinasabi. No? Hindi siya nagtutugma. Kaya, sabi dito, baka kapag wala kang opposition, baka meron problema. Yan yung sinabi sa may Timothy. Sa 2 Timothy, 2 Timothy 3:12. Sabi ko dito ni Apostle Pablo, in fact, everyone who live in a godly life in Christ will be persecuted. Then totoo, ang sino man daw kung nais na mamuhay sa buhay na gusto ng Panginoong Jesus, sila po ay pupusitin. No? Meron talaga maging opposition. Sabi dito na, from what areas will opposition come? Una-una, your primary opposition will come from those closest to you. Friends, family, fellow workers, and acquaintances. Sila raw po yung magiging unang-unang opposition mo. Yung mga taong malalapit sa iyo. Ito nakakalungkot. Baka yung opposition, wala na sa paligid mo. Baka ikaw yung opposition. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba siyang opposition? Mukha ba siyang opposition? Mukha bang siya yung siya yung kumukontra sa'yo? Pag sinabing, tara, mag-pray na tayo. Ano ba yan? Pag-pray na, pray pa ng pray. Nag-pray na tayo ngayon ng umaga, mag-pray na naman. No? Nag-pray na tayo kanina, nag-pray na tayo kahapon. Tapos nagpunta pa tayo sa church kanina. O ngayon, mag-pray na naman. Hindi pa kayo sasawang mag-pray. Baka hindi sila yung opposition, baka ikaw. Kaya dapat, hindi tayo yung maging opposition na hindi tayo yung maging taga-usig. No? Dahil ang sabi dito, ang unang-una kasi maging opposition talaga is yung mga malalapit sa'yo. No? Kasi sila yung unang-una yun. Nakakasama mo palagi, nakikita mo palagi, nakakausap mo palagi. Malabong maging opposition yung mga tao hindi mo naman nakakasama. Tama? Hindi mo sila nakakasama, hindi mo sila nakikita, hindi naman nila nakikita, hindi naman nila alam yung ginagawa mo sa buhay mo. Kaya malabo na sila. Ang una talaga, yung pamilya mo. No? Lalo na kapag ikaw po ay naging mananampalataya. No? Maraming magiging opposition. Unang-una na dyan yung pamilya mo. At yun yung pinakamasakit. No? Yung pinakamasakit po. Naalala ko ako po, nung ako po yung nakilala sa Panginoon. Siyempre, nag-aral ako. Tapos, ang ina-expect nila, siyempre, magtatrabaho na ako. Well, yung sinabi ko na magpapasura ako, mag-aaral ako. Sabi sa akin, bakit ka pa kasi magpapasura? Bakit ka pa kasi papasok ko sa school yan? Hindi sila nagtatrabaho ka na. Hindi sila magtatrabaho ka na. Kaya, parang biglang, hindi ko alam yung mararamdaman ko mga oras na yun. Nasaktan ako, no? At syempre, merong sakit, no? Pero, on the other side, kino-confirm lang ito na talaga na kapag ito nag-decide ka na sumunod sa Panginoon, talagang, meron talagang mag-o-oppose na kanina. Sila yun yung Panginoon. No? Kaya nga sabi ng kanta, I have decided to follow Jesus. Sabi rin, sabi ni Jesus, ang sino mang nagdanais sumunod sa akin, makakahali sa pamilya. Diba? Ang sino mang nagdanais sumunod sa akin, ibibitin yung kanyang krus, no? Mahihirapan siya sa pagsunod sa akin. So, hindi madali, no? Hindi po madali ang sumunod sa Panginoon. Lalo na kapag mayroon pa ang posisyon. Pangalawa, sabi dito,
from unseen people in general. The two spiritual families have never gotten along and never will. From society in general, the nature, of course, of this present world is against God. This opposition is communicated subtly through the media, literature, television, radio. You must judge those things by the Word of God. Tignan niyo tignan niyo kung gaano po kalaki ang impluensya ng media. Lalo-lalo na po yung social media when it comes sa ating pong pananampalataya. No? Marami tayong nakikita na nagpo-post. At seemingly, kino-confirm yung nararamdaman natin. Halimbawa, ito, bigyan ko yung example. Ito, palagi itong natatake at palagi itong nakikita sa social media. Yung issue patungkol sa mga kababaihan. No? Yung issue patungkol sa mga kayang gawin ng babae. Palagi po topic yan. Marami akong nakikita na yan ang palagi ang pinag-uusapan. At kahit itong nakalipas po na Olympics, napanood, di ba? Lalo-lalo dun sa boxing. So, di ba? Siyempre, alam niyo na. Di ba? Hindi nangyari ngayon na pinagtapat daw yung isang babae at yung isang trans. So, sabi siyempre ng mga isang babae, natural, poprotektahan po nila yung rights ng mga babae. Ako, pro-din po ako sa mga rights ng mga babae. No? Pro ako doon. So, natural lang, dapat hindi sila pagtapatin kasi yung isa doon, kahit magkasitimbang sila, iba po ang lakas ng lalaki pagdating sa katawan ng babae. No? Yung babae na medyo malaki ang pangakatawan, pag tinapat mo sa lalaki, kaya sigurado ako, ma-overpower niya yung babae kahit na medyo may kalaki yung katawan niya. No? Isa pa pong topic na palagi ko nakikita is yung mga kakayanan